Mga kababayan ko, lalong-lalo na yung mga nagbabangko ha, yung mga bankers at depositors. Ito yung matinding balita ngayon mga kababayan. Napakatindi talaga ito. Umalma itong si Attorney Russell Stanley Geronimo mga kababayan. Ito yung founder ng Geronimo Law Office. Dahil umano sa pagkuha ng pondo na 107 billion pesos mga kababayan. Pondo ito sa Philippine Depository Insurance Corporation, yung PDIC. Yun bang mga nag-i-insured ba sa mga deposito sa bangko over 50,000 pataas, may mga deposit insurance yan. Yun ang kinuha umano, kaya umuusok itong tumbong nito ngayon Attorney Russell Stanley Geronimo mga kababayan, dahil ang 107 billion na umano 1/3 or 15% of the total fund ng PDIC kinuha umano ng Department of Finance, Department of Budget and Management. Kasabwat ito yung DBM at saka Department of Finance kinuha, pinapadeposito sa National Treasury Office para umano punduhan ang 2024 Unprogram Fund. Ito yung dating PDAP. Ito yung kasalukuyang issue na ginamit sa Unprogram Fund for infrastructure projects. So, biruin mo mga kababayan 107 billion pira ng PDIC kinuha ng Department of Budget and Management at Department of Finance, pinapadeposit doon sa National Treasury para punduhan ang unprogram funds sa taong 2024 mga kababayan ko. Kaya galit na galit ito si Attorney Russell Stanley Geronimo. Mantakin mo yan mga kababayan. Hindi pa sila nasatisfy doon sa kinuha nilang pundo sa PhilHealth. Supposedly, kukuhanin nila lahat yung 98 billion. Yung 60 billion lang ang nakuha nila kasi naglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court na ipahold ang 28 billion. So, na-hold yung 28 billion pero yung 60 billion in 4 tranches payouts nakuha talaga nila, nasama doon sa General Appropriation Act sa 2024. Umano'y ipasok sa unprogram fund kung saan nilalaan umano sa medical infrastructure facilities at other flood control infrastructure projects. So, nakakuha sila ng 107 billion from PDIC at saka may 60 billion sa PhilHealth, totaling 167 billion ang nakuha nila mga kababayan. Pinasok nila sa 2024 General Appropriation Act. Kaya yung dating chairman ng UP PGH Cancer Institute, si Dr. George Ignacio, pumiyok din mga kababayan. Ang sabi niya, wala na daw silang ipamimigay doon sa mga cancer patients na humingi ng tulong gamot sa kanila. Unlike daw noong panahon ni PRRD na mayroong 100 million per month ang PGH. Mantakin mo yan mga kababayan.
gaano talaga garapal itong gobyernong Marcos talaga. So, dating Secretary Amina Pangandaman, ma'am, madam, ang laki pala ng atraso mo sa taong bayan. Bakit naman ho kayo pumayag sa ganun? Ikaw yung ang daming nagtitiwala sa iyo dahil, naku po, Diyos ko. Saka ito si Secretary Rapricto, nandiyan ka pa ngayon. Nagiging executive secretary ito ngayon from the Department of Finance. Kasi magkatuwang yan, yung Department of Finance at saka Department of Budget and Management sa mga ganong transaksyon. Yung pagkuha ng pundo, kinukuha nila mga kababayan para lang punduhan yung unprogrammed funds sa 2024 General Appropriation Act, mga kababayan. Grabe naman, ano? Nakakasama ng loob. Na kung sino pa yung mga tao na pinagkakatiwalaan ng taong bayan na magbantay sa kaban ng bayan, sila pa yung sumisimsim. Sila pa yung nag-alipusta. Ito si Amina Pangandaman, ang laki talaga ng alam nito. Ma'am, sana makonsensya ho kayo at lumantad na ho kayo. Para ho matapos na itong lahat. Alam ko, laki ng papel mo dito sa mga anomaliyang ito. Kung magsasalita lang ho kayo ng totoo, hindi ho makakaligtas na si Pangulo nito. Kung magsalita lang kayo ng totoo, ibubunyag mo lang yung totoong nangyari dyan. Ngayon, nagsilabasan na ng galit yung mga taong may alam. Ito si Attorney Jeronimo, hindi naman cabinet member ito. Hindi ito membro yata sa gabinete ni Pangulong Marcos. He is a ordinary lawyer na nagmamalasakit sa pundo ng bayan. Beroin mo yung PDIC, pira ng bangko yan. Insurance yan sa mga depositors. Pero mo 15%, 1/3 of the total fund of the PDIC kinuha, worth 107 billion. Paano mo iligtas yung mga sarili nyo dyan, tapos todo dipinsa pa kayo dyan sa Pangulo natin? Yun lang, mga ganong paraan. Wala na yan That is an impeachable offense. Talagang pandarambong na yan. Culpable violation. Niluloko ang taong bayan. Hindi biro itong issue na to, mga kababayan. Kasi ilang tao lang nag-usap nito. The Department of Finance, Department of Budget and Management, the President, the National Treasury, at saka yung PDIC. Yan, 5 tao ang nag-usap-usap nito. Tsaka hindi kayang gawin ng 4 na sangayan ng gobyerno kung walang basbas Pangulo. Hindi nila magagawa yan. Tapos sabihin ninyo na walang alam ang Pangulo sa mga anomaliyang ito. Lukuhin yung lulo nyo.